dinidinig itong tungkol nga sa pambansang budget po natin para po sa susunod na taon nagkakahalaga ng umaabot sa 7.2 trillion pesos. Kaado, ano ho ba ang mga nakikita po ninyong issue o mga red flags dito sa panukalang budget na ito? Well, unang-una siyempre yung malapit sa puso ng ating mga mamamayan itong tungkol sa flood control. No? Yan ang una. At ang pangalawa ay tungkol sa defense spending budget. Opo. At kayo ho ba ay hindi sumasang-ayon na pondohan itong flood control projects para po sa susunod na taon? Alam mo, this is a damn if you do, damn if you don't kind of a situation. Kasi kailangan naman talaga, lalo na yung mga kung saan maselan ang sitwasyon, ay dagli ang ambatan ng lunas. At ang hinahanap lang naman natin dito ay hindi para patigilin ng gobyerno sa larangan ito, kundi maselang transparency and accountability naman. At dapat yung may plano, hindi yung may aeroplano. Hindi ba, mga kabansa? Kailangan ay kung saan at marami kasing lugar na talagang in dire need, no? So yun ang unahin. Lagyan ng prioritization, hindi yung distribution of wealth among the congressmen, among the buhayas in our society. Hindi yun ang priority. Ang priority, dapat the needs analysis should be the one determining the priorities for these projects. Opo, considering ngayon ay malawak po yung mga pagbaha na nararanasan ng ating mga kababayan sa iba't iba pong lugar dito po sa Metro Manila at Luzon. May ongoing pong monsoon rain o itong habagat nga na nagpapaulan sa Metro Manila. May mga bagyo pang inaasang darating. Sa tingin mo, Kaado, ay magagamit ba itong mga pagkakataong ito o circumstansya para naman po ay gamitin na naman yung pondo ng bayan para sa iba pang mga hindi dapat paglaanan? Well, actually, hindi naman mawawala magnanakaw sa ating gobyerno. Talagang nanakawan niya. Ang atin lang hinahanap ay resulta na, alam mo, may kalakarang tinatawag yan. Mitigate the greed and prioritize the needs of the people. Konting konsyensya naman. Alam naman natin wala sila niyan. No? Pero, miski bahid lang ng konsyensya. Sa sitwasyon natin ngayon, lalo na hindi nagko-cooperate ang kalikasan, no? May El Niño situation tayo ngayon. Hindi naman maiwasan yan. Kaya lang, yun nga, yung transparency and accountability. At saka, panahon na rin para isumbog sa taong bayan na may mga pribadong korporasyon na may kasalanan din sa malawakang pagbaha sa Bulacan at sa Pampanga. At ang tinutukoy ko dito ay itong New Manila International Airport kung saan nagtambak ng 2,500 to 3,000 hectares of landfill, no? Para sa isang project ng San Miguel Infrastructure na hindi naman matalino ang nag-isip dahil binarahan lahat ng river tributaries palabas sa Manila Bay. Kaya matagal ko na ito, halos 10 taong ko ng advokasya ito na ibulgar itong project ni Ramon Ang na nakaharang dito. At ngayon, sa kadahilanan ng basic principle of physics na displacement of matter. Kaya akala ba naman sa isang plangga ng tubig halimbawa, naglagay ng isang hollow block, saan pupunta ang tubig? Dito sa paligid ng planggana, di ba? At yan ngayon na nararamdaman sa aggravated flooding, sa Kalumpit, sa Hagonoy, sa Bulacan, at kumalat na hanggang pag lumakas pa ang ulan, makikita natin ito. Nalalampas pa ito sa NLEX, katulad na nangyari nung nakaraang mga ilang taon. Kaya dapat isumbog na rin itong katarantaduhan ng San Miguel Corporation at imbestigahan na rin ito ng Senado. Kasi this is a corporate greed. At ano ang kanilang gagawin dyan? Pero mo floodplain, watershed, tinambakan nila ng landfill. Reclamation, nung kinestyon ko yan,
nag-file ako ng formal complaint noong 2019 sa Department of Environment and Natural Resources. Aba, hindi naman daw reclamation yan. Alam mo, kalukuhan ng mga abogado dyan. Lalo na yung si Rebuel Tate, yung undersecretary na nandyan pa. Aba, sinagot ba naman ako at sabi, hindi raw reclamation yan, kundi horizontal development. E, tignan niyo yung mga utak ng mga tao na yan. Halatang halata na may mga tumanggap ng biyaya na alam nyo, kung talagang gustong gawin, may paraan. Kung ayaw gawin, maraming dahilan. At kalimitan ng dahilan ay suhol, pera, korupsyon. So, hindi lamang ang mga public officials ang dapat imbestigahan ngayon ng Senado, kundi pati ang mga private corporations, yung mga hindi nag-oobserba ng waste management papunta sa ating mga kailugan. At lahat yan, nakita natin, niluluwa sa karagatan, katulad nung nangyaring pagbabahalang basura sa Parañaque. So all of these are interrelated. At ako ay hindi na umaasa sa Marcos administration na mariresolbahan pa ito. Because they are part of the problem. They are a major part of the problem. Sa akin, for the sake of the nation, once and for all, gumawa tayo ng isang master plan katulad ng ginawa ng JICA noong panahon ni Marcos Sr., isang master plan at ating isagawa according to the master plan. Yun ang aking palalaw dito sa issue na ito. Ngayon na. Po. At maliban po dyan, Kaado, meron ding panukalang pondohan ang pagtatayo po ng mga evacuation center para po sa lahat ng mga rehiyon. No? Nagkakahalaga po ng kabuang 3.06 billion pesos o bawat rehiyon ay makatatanggap po ng eksaktong 180 million pesos para po sa pagpapatayo ng evacuation centers. Ano po ang tingin naman po ninyo hinggil dito sa panukalang ito? Well, yun nga ibig sabihin eh. Hindi natin maiiwasan yung mga yan. Pero let us examine the budgeting process through a microscope, hindi lang magnifying glass. No? At sino magiging contractor dyan? Baka yung contractor ni Vince Piso na yan sa EDSA na sinabi niya magandang asfalto daw. Tapos isa pala sa mga questionable mga contractor na dapat idibanda, hindi dapat bigyan ng kontrata. Lagyan natin ng konting good governance ang ating sistema sa gobyerno. Alam natin na puro magnanakaw na nga yan lahat na yan eh. Ang problema ngayon wala namang halos pagkatiwalaan ng taong bayan. Hindi na malaman ng taong bayan kung saan dudulog. Ultimong gobyerno, siya na ang problema. Siya na ang kriminal. So, hindi biro ito ha. Dahil ang apektado, lalo na dito sa Bulacan, no, ay almost 2 million families. So, Bulacan, Pampanga at kasama na dyan sa Kamanaba. At natural naman na kung hindi nila makapalan ang flood control, natural lamang na mag-create tayo ng evacuation centers. Pero kailangan bantayan ng sambayanan ng taong bayan mismo. Ultimo sa ombudsman, wala na rin tayo aasahan eh. Dahil ombudsman mismo, kailangan bantayan na rin. So, ako nananalig na konting konsyensya naman para sa taong bayan. And especially now, in these times of crisis. Alam po ba ninyo, mga kabansa, na ang gross national product natin ay hindi makakarating ng 3% ngayong taon na ito, kundi 2.3% lamang. Ay, ibig sabihin, ang utang ang debt servicing natin, hindi natin masaservisan. Ang mga major infrastructure projects, hindi natin magagampanan. Walang foreign assisted projects ako nakikita na darating sa panahon nito si Marcos. Kaya hindi nagtataka kung bakit kapit tuko pa ito. Wala naman siyang pwedeng gawin na. Wala naman siyang kakayahan. Wala naman siyang vision. Wala naman siyang competence. Bakit hindi pa siya mag-resign at ibigay niya sa isang vice president? Sino ba niyang vice president na yan? Baka sakali may pag-asa taong bayan. Yan ang aking pananaw dyan. Because ano tayo brinkmanship na tayo ngayon. Jay at Atma, brinkmanship na tayo. Hindi ba? In essence, dapat wala nga maipipe regardless sa political color. Kasi nade-delay Halos kunyari palabas yung patient. 2 weeks pa sila nag-i-stay because of the guarantee letters.
na hihingin mo pa, ang dami requirement yan. Hihingi yan ng medical certificate, hihingi yan ng medical abstract, susulat sa DSWD, susulat sa politiko, tapos bago pa mga ngako, pero kakarampot lang ibibigay. So mga 10 sulat yan para sa ganon. So ako naman, yun nga, pero nagbibigay din naman yung mga kongresista, kaya lang matagal. At ano mo naman, pag mahirap ka sa bansa, kung sino ang mahirap, sila pa yung walang masyadong karapatan. Yan ho ang problema natin eh. Hindi ko naman ho sinasabi na yung ginagawa ng government, yung pagpapartner sa mga private hospitals para sa out-of-pocket. Pero kung ako si Juan de la Cruz, ako ba pupunta doon sa 5-star na hospital na yon para ako'y pumunta? Eh siyempre, mangingimi ka rin eh. Ang pangarap mo, bawat hospital, whether public or private, meron kang mataas na pera para pag na-admit ka. Bigyan kita example, during the COVID time, 800,000 ang inalat ni Pangulong Duterte pagka nagka-COVID ka. So ang iyong lisensya pagpasok yung PhilHealth card mo kasi 800,000 ang uubusin mo eh. Ngayon pag na-admit ka sa isang sakit, ang bawas lang 30,000, ang bill mo 1 million. So dapat ngayon ang ginagawa dapat yun ang gawin. Ngayon sa leptospirosis 60,000 tinaas na sa 411,000 ang pag severe. Pero ang problema kasi diyan, downstream disease yan eh, dapat may preventive health aspect sila. Ang problema natin kasi diyan sa leptospirosis na nakita ko, meron kang 1 trillion na nagastos doon sa flood control anomaly. Number 1. O siyempre magbabaha ka. Pag nagbaha ka, yung basura, yan din, hindi nila nakokolekta. Ang daga, gusto doon sa garbage. Tapos pangit yung urban planning mo, maraming mahirap. Yung mahirap nakatira sa estero at saka sa river. May climate change ka, linggo-linggo may typhoon. Bago pa humupa, eto na naman ang baha. Pangit ang healthcare system natin. Yun nga, dahil pangit ang pondo, hindi na ibibigay kaagad yung doxycycline. Bago bumaha, ibibigay mo, lunod na yung mga pasyente. Dapat yan, preemptive, dinidistribute sa mga barangay healthcare workers yung doxycycline para hindi magkaroon dengue at i-distribute sa bahay-bahay para pagdating ng ulan, nakainom na sila. Kasi wala naman silang ibang bahay, lalabas sila, magwe-wade sila sa water, magpapa-anoy. O di hindi ka magkakaroon ng leptospirosis. Ngayon, tinan mo, punong-puno ang mga hospital. So, ang leptospirosis is a reflection of poor governance, poor accountability, at saka lack of adequate funds for the healthcare system. Isang sintomas ng maling pamamalakad, corruption, kaya tayo nagle-leptospirosis. Kaya ang tawag ko sa leptospirosis ay kleptospirosis, kleptocracy leading to leptospirosis. Opo, yung kleptopyrosis, hindi naman po yung sakit, kundi sakit ng gobyerno po yun. Tama ho ba, Doc? Tama po yun, tama po. Opo. Pero bago ko lang ipasa kay Partner Admara, so nakikita po ninyo na ito pong 2027 national budget ay magagamit po bilang pondo para po sa darating na eleksyon, 2028 na po yan. Malapit na. Ang tingin ko, baka election campaign budget ang 2027. Kasi 54 billion ang ibibigay sa local government special funds. Yan ang babantayan natin. Tingin ko yung 2027 ay election campaign funds. Kaya kung nakikinig kayo, yan ang kailangan bantayan natin sa mga budget hearings. Ayan ang sinabi ng Malacanang Doon ako nanganganib. Baka ang susunod na flood control corruption program ay itong tinatawag nating
local government special funds. Yan ang nakakatakot.